Nagtaka si Alana nang ang bumungad sa kanya ay makinis na kisame ng sala at hindi ang pamilyar na kisame ng silid niya. Nang tuluyang magising ang diwa niya, ay sakalang din bumalik sa alaala niyang mga nangyari ng nagdaang gabi. Si Ronan. Wala siyang natatanda ang may saklob siyang kumot nang makatulog siya sa sofa ng nagdaang gabi. Kaya natitiyak niyang si Ronan ang nagmagandang loob na maglagay niyon. Itinaas niya ang mga paa niya at masayang iginalaw-galaw sa ere ang mga daliri niyon nang makita niyang wala na rin siyang suot na sapatos. Teka, baka wala na rin siyang damit. Good morning. Muntik pa siyang mahulog sa sopa dahil sa pagkagulat nang marinig niyang pamilyar na tinig. Mabuti na lang at nakabawi agad siya. Nilingon niyang nagsalita. And slouching comfortably on the love seat was her Prince Charming. He wore no tie, and his sleeves were rolled up to his elbows. He had an early growth of stubble on his chin. 3 buttons on his rumpled shirt was unbuttoned. His hair was messy, and the way he looked at her was, damn, he's hot. Akala ko umalis ka na kagabi. Oo, sagot nito. Kaya lang may nakalimutan ako, kaya binalikan ko rito. Yun nga lang tinamaan na rin ako ng antok, kaya naisip kong umudlip na lang muna rito sandali. Pero nagtuloy-tuloy ang tulog ko. I hope you don't mind. No, not at all. Mabuti nga yun, kesa naman sa biyahe ka pa nakatulog. Delikado yun. I know, and thanks. Hindi na ito nagsalita pagkatapos at tahimik na lang siyang pinagmasdan na tila ba may kakaiba itong nakikita sa kanya. Bigla tuloy siyang nailang. Pasimpleng sinuklay niya ang magulong buhok. Ano nga pala yung binalikan mo rito kagabi? Nakalimutan ko na. Inabot nitong pinakamalapit na tropilo. Can I sleep for a while longer? Oo naman, matulog ka hanggang gusto mo, walang problema. Thanks. Niyakap nito ng mahigpit ang tropilo. Walang yana unan, inunahan pa ako sa kapirasong langit. May pagkain sa kitchen. Wika nito. Niluto kong mga yung kagabi para sana may makain ka kapag nagutom ka. Pero hindi ka nagising agad, kaya initin mo na lang ang mga yon. You cook for me? Dati ko naman ang ginagawa yon, di ba? Kakaibang hayang dating sa kanya nang sinabi nito. Hearing him say something about their past, and a positive one at that, made her feel like she could eat anything for breakfast, kahit tropilo. Salamat. Wala kang dapat ipagpasalamat. Bayad ko yun sa pagpayag mong makitulog ako dito. Okay, mas malaki yung kama sa kwarto ko. Baka gusto mong doon na lang matulog para mas komportable ka. I'll be fine here. Pumikit na ito at hindi na nagsalita uli. Hinayaan niya itong makapagpahinga dahil mukhang kulang pa nga ang tulog nito. Higit sa lahat, mas mapagmamasdan niya ito ng mabuti nang hindi ito mabibigyan ng heart attack. Dahil sa itsura niya ng umagang yun. Nangalumbaba siya at hinayaan ang sariling magpakasawa sa magandang tanawin. Ang gwapo mo talaga, Ronan. Pabulong na sambit niya. Your hair, your eyebrows, your nose, eyes, lips. How are you feeling now? Mabilis siyang umayos ng upo. Okay na ako. Hindi na masakit ang ulo mo? Hindi na. Sigurado ka? Oo, mabuti naman. Ilang sandali rin itong natahimik bago nagsalita uli. Hindi ko maatim na iwan kang mag-isa rito kagabi nang may dinaramdam. So, yeah, I came back for you. Totoo? Nakalimutan kong hindi ka nga pala marunong mag-alaga ng sarili mo kapag may sakit ka. Kaya bumalik ako para masigurong hindi mo ipapahamak ang sarili mo. At naalala mo pa pala yon? How nice. Then she remembered his words. Ang sabi mo ay may nakalimutan ka lang kaya bumalik, di ba? Yeah, ikaw nga ang nakalimutan ko. Pakiramdam niya ay daig pa niyang naka-jackpot sa loto. Binalikan siya ni Ronan dahil nag-aalala ito sa kanya. Did the change in his attitude mean he was giving her another chance with him? Kumilos ka na. Maya-maya ay sabi nito. Sayang ang niluto ko. Saka hindi ba't may pasok ka? Tumango na lang siya ng mahagip ng paningin niya ang gamot at isang baso ng tubig sa coffee table. Walang gamot sa loob ng bahay niya, kaya kung si Ronan man na naglagay niyon doon, tiyak na binili pa nito iyon sa pinakamalapit na drugstore.
Ngali-ngaling sugurin niya ito ng yakap dahil sa sobrang tuwa na ibinigay nito sa kanya. Batid niyang galit ito sa kanya at hindi siya nito magawang patawarin dahil sa mga ginawa niya rito noon. Ngunit sa mga nakita niyang pag-aasikaso nito sa kanya, kahit alam niyang imposible ay hindi niya mapigilang umasa na may magandang hinaharap pa para sa kanila. Binalot uli ng kasiyahan ng kanyang puso. Nang pagdating niya sa kusina, hindi naman mga pagkaing lumamig nang naabutan niya. In fact, tila nga bagong luto pang mga yon dahil umuusok pa ang vegetable soup na nakalagay sa bowl. "Ronan, I just love you so," sabi niya bago siya tumusok ng mainit pang hotdog at kumagat doon. Ngayon niya lalong napatunayan na wala siyang dapat na pagsisihan sa ginagawang panunuyo rito. Because he was worth all the effort. Masaya siya dahil unti-unti ay nagkakaroon ng positibong resulta ang pag-i-stalk niya rito. Pagbalik niya sa salay, nadatnan niya si Rona na mahimbing na natutulog. Hindi niya napigilan ang sarili na lapitan ito at pagmasdan. Nang hindi siya makontento, yumuko siya at kinintalan ito ng magaang halik sa pisngi. "I love you," sabi pa niya bago siya tumuwid ng tayo at nagtungo sa silid niya para maligo na. "Mag-toothbrush ka nga muna bago ka magnakaw ng halik sa taong tulog." Nilingon niya si Ronan. "Sinabi mo yan ha? Sige, maghintay ka riyan at magtutoothbrush lang ako." Dumilat si Ronan nang maramdaman niyang nakapasok na sa silid nito si Alena. Sinalat niya ng daliri ang pisngi niya na hinalikan nito. Mamantika iyon. Gayunman sa halip na mandiri ay napangiti pa siya. Ang pagmamantikang iyon ang palatandaan na hindi lang siya nananaginip kanina. Alena really did kiss him. For the first time in his life, he really felt what it was like to be satisfied. Napatingin siya sa coffee table sa harap niya. Hindi nito nainom ang gamot. Ibig sabihin ay umokay na ang pakiramdam nito nang makatulog ito ng nagdaang gabi. Which was even better. At nakakain na rin ito ng almusal. Nang masalayan niya ito pagising nito kanina, akala niya'y aatakihin siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. He never knew a woman could look so beautiful in the morning. Noong magkasintahan pa kasi sila ni Alena, dahil sa masamang ugali niya kapag bagong gising ay naging panata na niyang huwag itong makita sa umaga. Ngayon ay parang gusto niyang sapakin ng sarili. Namiss kasi niya ang kalahati ng buhay niya sa pagbabawal ditong magkita sila tuwing umaga. Gayunman, kontento na rin siyang malaman na okay na ito ngayon. He was a bit worried when he saw a faint look on her face. So he couldn't make himself just walk away from her. Madalas itong atakihin ng pananakit ng ulo, kahit noong magkasintahan pa sila. Pero wala naman itong nabanggit na rason ng pananakit ng ulo nito. Napagod lang siguro ito. Pumikit uli siya. Antok na siya. Magdamag kasi niya itong binantayan sa pangambang baka lumala ang lagay nito. Hanggang sa pagpikit niya ay ang imahe pa rin itong nakikita niya. She was beautiful. As beautiful as the last time he had seen her. Biglang umarangkada ang red light sa isip niya, kaya bigla siyang napatayo sa kinauupuan. No. Hindi maaaring hayaan niyang sariling magpatangay uli sa kagandahang yon. Hindi pwede. "Hi!" Dagli siyang napadilat. Kasunod na yun ay napabangon siya. Sa pagmamadali niya ay tumama pang isang binti niya sa kanto ng coffee table. "Magugulatin ka pa rin hanggang ngayon?" Natatawang wika ni Alena. May saklob na itong tuwalya sa ulo. Pero hindi pa rin nabawasan ang pang-akit nito sa kanya. In fact, she looked even more adorably gorgeous in his eyes. Ngali-ngaling hilain niya ito at sakalin. But the way she was smiling at him, teasing him with the way she looked at him, made him think twice. Kapag hinawakan niya ito ngayon, tsak na mahihirapan siyang pakawalan agad ito. At hindi lang yon, dahil gusto niyang sakalin ito. The woman was endearingly ignorant of how beautiful she was. Even with that ridiculous towel over her head. "What the heck are you doing?" Iritableng tanong niya rito habang pilit na itinatago ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. "Bakit ganyan ang itsura mo? At hindi ba sinabi ko na sa'yo na maligo ka?" "Oo nga." Ano pang ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa naliligo?" "Nag-toothbrush lang ako sandali." "Nag-toothbrush? Ang sabi mo kasi mag-toothbrush muna ako bago manghalik ng natutulog." Lalo niya itong kinunutan ng noo. "Sayang," sabi nito. She had the most beautiful pout in the world. Pwede bang matulog ka uli? A cutie and sinfully gorgeous tease at the same time. "No." Masungit na sagot niya. "Maligo ka na, naaamoy na kita."
Oo na, naglakad ito pabalik sa silid nito. Nagmadali pa naman akong mag-toothbrush. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang tuluyan itong mawala sa kanyang paningin. Napailing siya. Wala talaga itong patawad. Either magkaka-nervous breakdown siya tuwing lalapit ito sa kanya o aatakihin siya sa puso kapag nakikita niya ito. Kaya kailangan na niyang lumayo habang nasa tamang wisyo pa ang isip niya. Nararamdaman niyang kaunting panahon na lamang at mapapasakamay uli nito ang puso niyang minsan na nitong itinapon nang walang pakundangan. Not this time, babe. Dinampot niya ang jacket niya. Palabas na siya ng bahay nang marinig uli niya ang tinig nito. Aalis ka na? Hindi niya ito nilingon man lang. Kumain ka na ba? Kumain ka muna, Ronan. Hindi na kita gugulatin. Promise. Parang walang narinig na nagpatuloy siya sa paglakad palayo. Wala man lang goodbye kiss? Okay, ingat ka ha. Bye. Masyado na siyang iritable sa hindi malamang dahilan nang makarating siya sa kanyang kotse. Pagbukas ng pinto ng sasakyan ay damang-dama niya ang tila may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi siya makagalaw. Hindi niya magawang sumakay sa sasakyan at tila may kung anong surot na nagsusumiksik sa kokote niya upang manatili roon. Damn it. Malakas na sambit niya at natagpuan na lang niya ang sariling nagmamadaling naglakad pabalik sa bahay. His heart was hammering against his chest. He was already hopping from the short distance he walked from his car. This is just revenge. Sigaw niya sa isip. I don't want to walk away anymore. I want to get even. Nagbalik siya para maghigante at nang matahimik na siya sa wakas. Nahigit niya ang kanyang hininga nang makita niya si Elena na nagsasayaw habang nakatali ang necktie niya sa ulo nito. Pag-ikot nito at makita siya ay sakalang ito huminto. Gayunman saglit lang itong tila na pahiya. Mabilis din itong nakabawi at nakangiting hinarap siya. Nakita mo? Oo. Maganda ba? Hindi siya sumagot. Bumalik ka siguro para dito. Inalis nito ang necktie niya na nakatali sa ulo nito. Kapag gawan ay iniabot nito yon sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ko inorasyonan yan. Well, not really. Iwinasiwas pa nito sa ere ang necktie niya. Pero sana effective. Ngumisi ito. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nilapitan niya ito at kinabig para ikulong sa mga bisig niya. Kasunod niyon ay sinakop ng mga labi niya ang mga labi nito. Tulala ka na naman dyan, Elena. Ilang araw ko nang napapansin na parang lagi kang wala sa sarili mo. Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Mula sa pagkakatitig sa monitor ng computer niya, ay binalingan niya si Edward. At ito naman ang tinitigan niya. Pinalo siya nito ng hawak nitong brown envelope. Stop that. You're starting to freak me out, Elena. Sorry, nalilito lang ako. Nalilito? Ronan kissed me the last time we met. Edward's jaw dropped. What? Hinalikan niya ako nung huli kaming nagkita. Pinalo uli siya nito ng brown envelope. Alam ko kung anong ibig sabihin nun sa English. Ang gusto kong malaman ay kung bakit kanya hinalikan. Nagkasundo na ba kayo? Yun din ang tanong ko eh. Ang alam ko kasi galit siya sa akin. Akala ko nga magtutuloy-tuloy na kami sa, pero hindi. Pagkatapos niyang higupin ang lahat ng lakas ko sa halik na yon, bigla na lang siya nag-walk out nang walang anumang sinabi. Hindi man lang siya nag-thank you. Hanggang ngayon hindi man lang siya nagpapakita o nagpaparamdam man lang. I mean, what's up with that? Ilang araw na akong hilo sa kakaisip kung anong ibig sabihin ng ginawa niya. Bumuntong hininga siya. Sarap pa rin niyang humalik. For sure gusto mong makascore uli. Sana. Napaungol siya sa frustration. Anong gagawin ko, Edward? Gusto ko siyang puntahan sa trabaho niya pero ano naman ang sasabihin ko kung sakaling magtanong siya kung bakit naroon ako? Gusto ko rin sana siyang tawagan. Kaya lang nahihiya naman ako. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang mga gusto kong gawin. Walang mangyayari sa'yo kung lagi ka lang pulos sana riyan. Kumilos ka, ineng. Baka nga totoong sinabi niyang hinding-hindi niya na ako babalikan. Kahit halikan pa niya ako ng ilang beses. Aray! Pinalo kasi siya ulit nito ng brown envelope. Pagkatapos mong sabihin na hindi ka titigil hanggat hindi mo nababawi ang puso niya, magdadrama ka ng ganyan? Tama ng pag-iisip yan. Ilang araw ka na nag-iisip. Panahon na para umaksyon ka. Pero binigyan ka niya ng karapatang istorbohin siya ng halikan ka niya.
Inilabas nito ang cellphone nito at nagpipindot doon. Hoy Ronan, siraulo ka. Bakit mo hinalikan si Alena? Tapos basta ka nalang hindi nagparamdam? Anong gusto mong palabasin? Na playboy ka? Ang kapal mo. Panagutan mong ginawa mo sa kanya kung ayaw mong ipabarangay kita. Ha? Nasaan ka kamo? Papunta ka na rito sa opisina? O sige, bye. Pupunta si Ronan dito? Oo, nasa elevator na raw siya. What? Bulalas niya. Ngaling-ngaling magtago siya sa ilalim ng mesa niya dahil sa kaba. Anong gagawin ko? Hindi pa ako handa na makita siya. Ewan ko sa'yo. Iiling-iling na inaabot nito sa kanyang brown envelope. Dumating yan kanina galing daw sa Amerika. Tinanggap niya ang envelope at kinipit yun sa kilikili niya. Maganda na ba ako? Ayos lang ba ang makeup ko? Ang damit ko, okay lang ba? Hep, bawal ang bad words dito sa kaharian ko. It's bad for the business. Anyway, you look just fine. Isa pa, bakit ka ba natataranta riyan? May kasalanan sa'yo si Ronan. Kaya imbis na pagpapagandang inaatupag mo, maghasa ka ng itak para isalubong mo sa kanya. Capital offense ang manghalik at mag-walk out pagkatapos. I can't hurt him. Sabi ko nga. Ayan na siya. Napalingon siya sa glass wall ng opisina. Nakita niya si Ronan na naglalakad patungo sa kinaroroonan niya. He looks so damn gorgeous, even in just a simple dark blue shirt and jeans. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon niya ay ang malaking punpon ng bulaklak na dala nito. Para sa kanya bang mga yon? Nalalambot ang mga tuhod niya, kaya umupo na lang uli siya bago pa siya bumagsak sa sahig. Alam niyang para sa kanyang mga bulaklak na yon. Dahil mula nang magtama ang mga mata nila ni Ronan, ay hindi na ito tumingin pa sa iba, sa kanya lang. Ako'y nananaghoy sa kinasapitan ng hardin kung saan niya nakuha ang mga bulaklak na yan. Narinig niyang sambit ni Edward. Pagkatapos ng pagdadrama niyo, utusan mo siyang magtanim ng mga puno ha. Pakonsuelo sa ginawa niyang pagkalbo sa kawawang flower shop na nabiktima niya para lang maipon ang ganyang karaming bulaklak. Tumangulang siya. Nakapasok na sa opisina si Ronan at naglalakad na patungo sa kanila ni Edward. Huminto ito sa tapat niya. Pawisan nito at medyo hinihingal ng kaunti. Medyo namumula rin ang pisngi nito. Bakit parang tumakbo ito ng milya-milya gayong nag-elevator naman ito? I'm sorry. Nito. I'm sorry kung hindi ako nakapagparamdam sa'yo nitong mga nagdaang araw. I've been busy. Okay lang naman. Anong okay? Sabad ni Edward. Hindi okay yun, no? Ang hirap kaya ng dinanas mo dahil sa mga kadramahan nitong pinsan ko. Hoy Ronan, siraulo ka. I know. Sansala ni Ronan sa sinasabi ni Edward nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. That's why I'm sorry. Halos hindi na niya ito makita nang iabot nito sa kanyang mga bulaklak. Napakabigat din ng mga yon. I keep telling myself that I don't miss you, that I don't love you, hoping that someday I'll believe it. Natameme siya dahil sa sinabi nito. Nakalimutan na niya ang bigat ng lintik na bouquet. Tiningala niya si Ronan. Mas maaliwalas na ang bukas ng mukha nito. Bahagya pa rin itong naghahabol ng hininga. Ngunit maningning na ang mga mata nito. Those mysterious eyes did not look so mysterious anymore. Dahil ng mga sandaling yon, ay hinayaan nitong makita niya sa mga yon ang damdamin nito. Yes, sabi pa nito. Even after all that you put me through, I still can't stop loving you, Alena. I love you once, and I love you still. Isang hikbi ang tumakas sa lalamunan niya bago pumatak ang mga luha niya. Mahal niya si Ronan. Mahal pa rin siya ng lalaking mahal niya. Kinuha nito ang hawak niyang bouquet at sa nalalabong paningin ay nakita niyang ibinigay nito iyon kay Edward na nagmura sa bigat niyon. Ignoring his poor cousin, Ronan took her hand and pulled her up. Wala itong sinabi. Basta pinahid lang ang mga luha niyang tila ayaw magpaawat sa pagpatak. Nang sa wakas ay huminto ang mga yun sa pagpatak, buong pagsuyong ikinulong siya nito sa mga bisig nito. Ramdam niya ang tibok ng puso nito dahil sa higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Right then and there ay isang pangako ang nabuo niya. Gagawin niya ang lahat para mapasaya ito kahit anong mangyari. Hinding-hindi na niya hahayaang masaktan uli ito ng dahil sa kanya.